Pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA ang bloodless drug war daw ng pamahalaan. Tingin ng isang political expert, tila patama ito sa nakaraang administrasyon. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez. Our bloodless war on dangerous drugs adheres and will continue to adhere to the established 8 E's of an effective anti-illegal drug strategy. Extermination was never one of them. Pinalakpakan din si Pangulong Bongbong Marcos nang ibida niya sa kanyang ikatlong State of the Nation address ang anyay bloodless drug war ng kanyang administrasyon. Nabawasan na raw ang mga barangay na apektado ng iligal na droga. Ayon sa isang political expert, malinaw na patama ito sa nakaraang administrasyon. This is a hit on the previous administration's program. So what the president is trying to show here, I believe, is that the drug war can be continued, it can be sustained, and it could even create or register a considerable level of success without necessarily resulting into bloodshed. Tinalakay din ng Pangulo sa kanyang ikatlong SONA ang mga reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng digitalization. We are working towards the day when all students will be equipped with computers, smart TVs, essential programs, digital books. Once again, access to reliable power and the internet. Nangako rin siya ng mga programang makatutulong mapataas ang kalidad ng mga guro. Wala nang public school teacher ang magre-retire na teacher 1 lamang. Kung talagang ninanais nating maging matagumpay ang hinahangad nating pagbangon sa larangan ng edukasyon, sila, ang ating mga guro, ang dapat nating itaguyod at patatagin. Ikinatuwa ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nang marinig na kasama ang mga guro sa mga pangako ni PBBM. Marami talagang mga teacher ang hindi napopromote. Kaya maganda yung maprobahan itong career progression na pinag-uusapan namin dito sa Kongreso para yung mga teachers natin ay hindi na lang manatili talagang nasa basic position, yung teacher ones. Pero si Kabataan Party List Representative Raul Manuel hindi sang-ayon sa digitalization sa pag-aaral. Okay, dahil kulang classroom, sige, mag-online class na lang. Kailangan pa rin talaga mag-focus dun sa maayos na mga learning spaces sa ating schools. Sa unang flag raising ceremony kanina bilang bagong kalihim ng Department of Education, nakiusap si Secretary Sani Angara sa kanyang mga kasamahan sa kagawaran na tulungan siyang isakatuparan ng marching order ng Pangulo na itaas ang kalidad ng edukasyon at kapakanan ng mga guro. Nangungulelat po ang ating bansa at quite frankly, it's become an embarrassment for us. It's become a national embarrassment. So, wala akong sinisisi dito. Sinasabi ko lang na kung gusto nating resolbahin ito, kailangan magsama-sama tayo. And we must put our best thoughts, our best intentions, and our best actions together to achieve the best results. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.